Isang napakakapal na usok ang halos bumalot sa himpapawid ng isang beach resort, habang isang bus naman ang naglalagablab sa gitna ng highway. Nagtatakbuhan din ang mga pasahero sa loob ng airport terminal. Lahat ng ito ay nangyari sa Mexico, at lahat ng ito ay dahil lang sa isang tao, si Nemesio Oseguera Cervantes, o mas kilala bilang El Mencho, isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang drug lord sa kasaysayan ng Mexico. Si El Mencho ay big boss ng kilalang Jalisco New Generation Cartel, isang organized crime group na nagsimula lamang bilang isang regional gang at lumaki hanggang sa maging pinakabayolenteng kartel sa buong bansa. Itinatag noong 2009 at lumaganap sa hindi bababa sa 21 estado sa Mexico. Ayon sa Washington, ang kanyang kartel daw ang utak ng pagkakalat ng cocaine, heroin at fentanyl sa mga lansangan ng Estados Unidos, dahilan kung bakit itinuring siyang most wanted na may patong na $15 million sa kanyang ulo. Pero halos gumuho ang kanyang imperyo matapos siyang patumbahin ng security force ng Mexico noong linggo lamang, February 22, at kasunod ng kanyang pagkamatay, nagwala ang kanyang mga tauhan para ipaghiganti siya. Binarikadahan nila ang kalsada ng Jalisco, pinagsusunog ang mga sasakyan, halos magsara ang lungsod ng Guadalajara. Isinara din ang mga tindahan at nagmistulang ghost town ang buong lansangan. Sinasabing ang pagpatay daw kay El Mencho ay isang uri ng pagpapakitang gilas ng ngayoy Pangulo ng Mexico na si Claudia Sheinbaum kay Pangulong Donald Trump. Kung matatandaan kasi, nagbanta si Pangulong Trump na magpapadala ng puwersa sa Mexico sa oras na walang gawin ang gobyerno doon para mapigilan ang pagpasok ng droga sa US mula sa Mexico. At magsisimula na tayong umatake sa lupa laban sa mga kartel. Ang mga kartel ang kumukontrol sa Mexico. Nakakalungkot makita kung ano ang nangyari sa bansang yun. Pero sila ang naghahari-harian doon at pumapatay sila ng 250 hanggang 300,000 na katao sa ating bansa taon-taon. Napakasama ng epekto ng droga. Sinisira nito ang mga pamilya. Mabilis na kumalat ang karahasan sa iba't ibang estado. Sinunog ng mga armadong lalaki ang mga truck at mga bus sa mga highway ng lungsod at isinara ang mga kalsada. Pinilit din nila na magsara ang mga negosyo at lakas loob na sinuspinde ang mga pampublikong transportasyon. Bunsod ng karahasang ito, kinansila na ang mga flights at maraming biyahero na ang na-stranded. Sa isang paliparan, kitang-kita pa ng mga tao ang pag-ilang lang ng usok malapit sa runway, kaya't dali-dali silang nagtakbuhan para magtago. Oo nga't patay na ang kilabot na drug lord, pero nangangamba ang pamahalaan ng Mexico na posibleng gumanti ng karahasan ang kanyang mga naiwan. Alam na ng Mexico kung ano ang posibleng kasunod nito. Hindi kasi kay El Mencho nagtatapos ang lahat. Mananahimik sandali, muling mag-oorganisa at simula na ulit ng gera. Pero sino nga ba ang kilabot na si El Mencho? At bakit mainit na mainit ang mata ni Donald Trump sa kanya? Nagsimula ang lahat sa isang batang magsasaka sa Mexico na ipinanganak noong 1966 sa Naranjo de Chila, isang liblib na nayon sa kabundukan ng probinsya ng Michoacan. Lumaki siya sa gitna ng mga taniman ng poppy at abukado, kung saan ang buhay ay hindi lang nangangailangan ng sipag, kundi ng kakayahang intindihin ang lupa at magtiwala sa pamilya. Pero hindi siya nagtagal sa pag-aaral at maaga din siyang huminto. Isa siya sa mga nahikayat ng pangako ng magandang buhay sa labas ng kanilang nayon. Sa kanyang kabataan, tumawid si El Mencho sa border papuntang California bilang isa sa mga libu-libong undocumented laborers na namimitas ng sibuyas sa mga bukirin. Kalaunan ay naging dishwasher siya sa isang restaurant sa San Francisco at ipinapadala ang maliit na kinikita pabalik sa kanyang pamilya. Pero ang oportunidad na hatid ng Estados Unidos ay panandalian lamang para sa binatang si Nemesio. Nahuli siya ng kapulisan at nakulong sa salang drug trafficking, at siya na rin ang nagkusang bumalik sa Mexico matapos ang kanyang 3 taong sentensya. Wala mang naiuwing malaking pera sa pamilya,
Dala naman niya ang mga aral ng buhay at kamatayan, gantimpala at kapangyarihan mula sa kanyang naging buhay sa Amerika. Pagbalik niya sa Michoacan, tila hindi na ito ang dating maayos na nayon na kanyang iniwan. Laganap na ang mga armadong grupo na may kani-kanyang ambisyon na maging dominante sa kanilang probinsya. Ang kahirapan, karahasan sa kanilang bayan at ang mga aral na natutunan niya sa marahas na buhay sa Amerika ang nagturo kay Nemesio na huwag magtiwala sa kahit na sino, lalo na sa mga tagalabas. Natuto siyang gawin ang lahat para mabuhay kahit pa ito'y krimen sa mata ng batas. Dito na nga nagsimula ang unti-unting pagpasok niya sa kriminal na mundo ng Mexico. Una siyang sumapi sa kartel na kung tawagin ay Milenyo. Pero noong 2009, nagkawatak-watak ang kartel Milenyo dahil sa madugong alitan ng mga miyembro nito. Nagkaroon ng maliliit na paksyon pagkatapos at isa dito ay pinamunuan ni Nemesio. Kalaunan ay naisip ni Nemesio na makipagkaisa sa iba pang mga paksyon at dito na nga nabuo ang isang bagong grupo, ang Jalisco. Pangunahing layunin ng grupong ito na lipulin ang lahat ng kanilang mga kalabang grupo. Pagkalipas ng isang taon, pinalitan nila ang pangalan at naging Jalisco New Generation Cartel o CJNG. Naging unique ang kanilang grupo dahil sa pagiging brutal ni Nemesio at sa malakorporasyong patakaran ng kanilang sistema. Ang CJNG kasi ay parang isang korporasyon na pwede kang bumili ng prangkisa. Pwedeng sumali ang iba't ibang lokal na grupo sa Mexico sa network na ito. Ibig sabihin, pwede nilang gamitin ang pangalan at tatak ng CJNG sa kondisyon na susunod sila sa batas nito at magbibigay ng porsyento ng kita sa main organization. Dahil na rin sa katanyagan ng grupo at sa dami ng mga maliliit na paksyon na gustong makilalang parte nito, mabilis na lumaki ang network ng CJNG sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi na kailangan ng CJNG na dumaan pa sa matagal at madugong pakikipaglaban para lamang masakop ang isang lugar at pahinain ang kartel na naghahari doon. At pagsapit ng 2012, may presensya na ang CJNG sa mahigit kalahati ng mga estado sa Mexico. Sa pamumuno ni Nemesio Oseguera, nagkaroon ng mas mataas na disiplina ang organisasyon. Hindi lamang mga armadong tauhan ang kanyang nire-recruit sa grupo, kumukuha din siya ng mga nagtapos sa universidad gaya ng mga abogado, accountant at mga tech specialist na kayang magmaniobra ng logistics, magsagawa ng money laundering at mag-organisa ng mga shipment. May mga opisina ang organisasyon na may mga phone banks at accounting ledgers. Minomonitor ang daloy ng pera na parang isang Fortune 500 na kumpanya. At kasabay nito, bumuo pa ang CJNG ng alyansa sa mga local criminal groups, nag-alok ng proteksyon sa kanila at access sa mga international drug routes kapalit ng katapatan at porsyento ng kita. Sa loob ng wala pang isang dekada, mula sa pagiging regional na splinter groups, lumaki ang CJNG bilang isang kartel na may presensya sa mahigit 35 estado sa Mexico at may bakas na umaabot pa hanggang sa Estados Unidos, Central America at Europa. Hindi basta-basta aksidente lang ang kanilang mabilis na pag-angat. Ito ay resulta ng planadong kombinasyon ng karahasan, profesional na pamamahala at isang flexible na franchise system na nagbigay sa Jalisco New Generation Cartel ng reputasyon bilang fastest growing criminal organization sa Mexico. Maging ang kanilang arsenal ay kakaiba kumpara sa naunang kartel. Ang kanilang mga tauhan ay armado ng Barrett .50 caliber rifles, mga baril na kayang bumutas ng armored vehicle at mga helikopter. May mga ganitong uri ng armas na nasamsam noon ng pamahalaan sa bayan ng Jalisco hanggang Veracruz. Kadalasan ay may mga kasama pa nga itong mga kahon ng bala at tactical vest. Hindi lamang sa mga rifle nagtatapos ang kanilang lakas. Gumagamit din sila ng rocket-propelled grenades at mga drone na may dalang pampasabog, isang taktika na hiniram mula sa modernong larangan ng digmaan. Mayroon din silang mga armored vehicle na tinatawag na monstrous na umiikot sa mga teritoryong kontrolado ng kartel. Ang mga ito ay parang mga improvised na tangke na gawa sa pinatibay na bakal.
May mga butas para sa baril, battering rams at mga turret. Ang ilan ay kayang tumagal kahit tamaan pa ng military grenade weapons. May mga pagkakataon na nasasabat ng mga otoridad ang buong convoy ng mga sasakyang ito. Kung minsan ay natatagpuan ang buong fleet na nakatago sa mga rancho o sa malalayong pabrika. Sa bawat pangungumpiska, mas nakikita tuloy ang kanilang inobasyon, run flat tires, bulletproof glass at mga armored plate na galing mismo sa mga lumang heavy equipment. Pero hindi lang sa armas nakasalalay ang kanilang kalamangan. Si Nemesio Oseguera Cervantes, na kilala bilang El Mencho, ay nagre-recruit din ng mga dating sundalo at pulis. Nag-aalok sa kanila ng mas mataas na sahod kapalit ng kanilang karanasan sa pakikipaglaban. Ang mga dating sundalo at pulis na ito ang nagsasanay sa mga bagong recruits sa mga small unit tactics, ambush operations at paggamit ng heavy arms. Gumagamit din sila ng mga surveillance drones para malaman ang kinaroroonan ng kalaban o manmanan ang galaw ng mga government patrols, at nagbibigay sila ng real-time information sa kanilang mga ground commanders. Ang resulta tuloy, isang puwersang gaya ng paramilitary unit kaysa isang pangkaraniwang street gang lamang. Sinasanay ang mga bagong recruit sa mga training camp sa mga kabundukan ng Jalisco, kasama sa mga itinuturo ang marksmanship, paghawak ng mga explosives at mga taktika ng pagtakas. Itinuturo din ang pagtatayo ng mga roadblock, pagko-coordinate ng pag-atake at mabilis na pagkawala bago pa makarating ang mga otoridad. Noong 2015, naglunsad ng operasyon ang Mexican Army sa Villa Purificacion sa pakikipagtulungan ng Federal Police sakay ng isang helicopter. Ang pakay, hulihin o patayin si Nemesio Oseguera Cervantes. Pero kumilos ang mga lookout ni El Mencho at iniradyo ang lokasyon ng mga kalaban sa mga ground commanders. At sa isang iglap, isang ambush ang isinagawa ng grupo kung saan pinabagsak ng kanilang rocket-propelled grenade ang helicopter. 9 na sundalo ang patay. Hindi man lang nakapag-umpisa ng operasyon ang mga alagad ng batas. Pero pagkatapos nito, nilusob pa ng mga mandirigma ng CJNG ang mga highway at kalsada. 12 ng sasakyan kabilang ang mga city bus ang hinijack. Binuhusan ng gasolina at sinunog para gawing naglalagablab na barikada, at dahil dito, 20 munisipalidad sa 3 estado ang apektado ng karahasan. Sinunog din nila pati ang mga bangko at gasolinahan. Naparalisa tuloy ang buong bayan. Nagkulong ang mga tao sa kanilang mga bahay na kahit ang mga emergency services ay hindi nagawang makapag-operate. Sa loob lamang ng ilang oras, tila na-isolate ang bayan ng Jalisco mula sa ibang bahagi ng bansa. 15 ang napaulat na patay ng araw na yon. Karamihan sa kanila ay mga sundalo at mga pulis. Malinaw ang mensahe, hindi kailanman uurong ang CJNG sa kapangyarihan ng estado. Samantala, ang kanilang mga produktong droga ay hindi lang nagtatapos sa mga lansangan ng Estados Unidos. Nakakarating ang mga kontrabando hanggang sa mga pantalan ng India at China, nagpapanggap bilang mga inosenteng industrial products. At sa kabilang banda, pumapasok naman sa Mexico ang mga raw materials sa mga pantalang tulad ng Port of Manzanillo at Port of Lázaro Cárdenas. At sa tulong ng mga tinakot o mga bayarang customs officer, nakakalusot ang mga iligal na kargamento ng grupo. Mula sa mga pantalan, dinadala ng mga truck ang mga kemikal patungo sa mga lihim na laboratorio na nakatago sa mga kabundukan ng Jalisco, Colima at Guanajuato. Sa mga laboratoryong ito, ilan sa mga chemist ay nagtapos pa ng formal education sa mga universidad. Sila ang nagko-convert ng mga pulbos para maging malalakas na fentanyl at methamphetamine. Kapag handa na ang produkto, dinadala ito papuntang norte. Ang mga driver, gamit ang mga sasakyang mukhang lehitimo, ay nakikihalo sa normal na trapiko, dumaraan sa mga checkpoint na kontrolado ng kartel sa mga rural highway. Ang mga trailer at tankers na protektado ng mga kumpanya ang nagdadala ng shipment patungo sa mga border city katulad ng Tijuana, Ciudad Juarez at Nuevo Laredo. Sa mga hub na ito, nakikipag-ugnayan ang mga pinagkakatiwalaang broker sa mga ahenteng nakabase sa Estados Unidos. Ipinadadala ang mga droga sa pamamagitan ng mga tunnel, secret compartment,
mga drones at ultralight aircraft. Sa loob ng Estados Unidos, umaabot ang network ng CJNG mula sa southwest border hanggang sa east coast. Ang mga lokal na grupo sa mga lungsod gaya ng Los Angeles, Dallas, Chicago at New York ang namamahala sa distribution gamit ang encrypted apps at burner phones para i-coordinate ang drops at bayad. Batay sa datos, tinatayang nasa 100,000 buhay ang nasasawi sa Estados Unidos taon-taon dahil sa overdose sa synthetic opioid na ito na karamihan ay sanhi ng fentanyl. Maraming beses nang naglunsad ng mga operasyon ang pamahalaan para hulihin si El Mencho. Ilan sa mga operasyong ito ay binubuo pa ng daan-daang sundalo at mga pulis na inuumpisahan ang operasyon kahit madaling araw pa. Pero bawat raid ay tila nagtatapos lang sa isang resulta: safe house na walang laman, sirang rancho at mga bakas na hindi matunton sa kabundukan ng Jalisco. Ang paghahabol kay El Mencho ay tila naging pagsubok ng pasensya at tatag ng gobyerno. Pero ang tunay na sandata ng kartel ay hindi nakikita. Isang sandatang hinabi mula sa panunuhol, pagbabanta at network ng mga korap na opisyal ng gobyerno mula sa mga lokal na kapulisan hanggang sa mga politiko. Sa mga bayan ng Jalisco at Michoacan, ang mga opisyal na nasa payroll ng CJNG ang nag-aalerto sa mga commander ng grupo bago magsimula ang isang raid. Kabilang sa kanilang mga binabayaran ay ang mga city council members, prosecutors at maging mga state legislators na nahuling tumatanggap ng campaign donation o pabor kapalit ng kanilang pananahimik. Noong February 2025, idiniklara ng Estados Unidos ang CJNG bilang isang foreign terrorist organization. Ang ganitong label ang naging dahilan kung bakit na-freeze ang kanilang mga assets sa ibang bansa at na-sanctions ang ilang mga kasapi nila. Pero nito lamang linggo, February 22, ang malapalos na big boss ng Jalisco ay biglang bumagsak sa kamay ng mga alagad ng batas. Hindi dahil sa sariling pagsisikap ng mga pulis o ng mga sundalong naghahanap sa kanya, hindi rin dahil sa mga miyembrong nagtraidor at itinuro sila, o dahil sa maling kilos ni El Mencho, kundi dahil mismo sa kasintahan ng Big Boss. Natunto ng Mexican Intel ang galaw ng nasabing babae. Inobserbahan ang pattern at sinundan ang mga signal. Ang kanyang pagbisita sa boss ng sindikato ang nagdala naman sa mga alagad ng batas sa isang safe house na nasa kalagitnaan ng gubat. Madaling araw noon nang sinundan ng Special Forces ng Mexico ang direksyon ng nasabing kasintahan daw ni El Mencho. Nang makaalis na ang babae sa safe house, tahimik na pinalibutan nila ang kubo at kasunod nun ay ang pagsiklab ng gulo. Naging matindi ang bakbakan, anupat isang helicopter ang nag-emergency landing. Tinangkapang tumakas ni El Mencho kahit sugatan na siya, pero nahuli din siya ng buhay. Pero habang dinadala papuntang Mexico City, biglang binawian ng buhay ang matinik na lider ng sindikato. 7 sa kanyang mga sundalo ang kumpirmadong patay habang 2 naman sa panig ng mga otoridad. Nasabat din ang mabibigat na kalibre ng mga armas. Nang kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay, nagsimula namang maghasik ng matinding gulo sa lungsod ang kanyang mga alagad. 100 highway ang binarekadahan gamit ang mga sinunog na truck at bus. Halos mapuno ng usok ang mga kalsada. Bahagi kasi ng backup plan ng kartel na kapag bumagsak ang boss, kailangang isara ang lahat. Pero nang humupa ang makakapal na usok at huminto ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at ng mga naghihiganting miyembro ng gang, 25 miyembro ng National Guard ang kumpirmadong patay, 34 naman sa panig ng nasabing kartel. 12 na din ang sugatan at 70 katao ang agad na inaresto. Isa lang ang ibig sabihin nito, kahit wala na si El Mencho, matalim pa rin ang pangil ng kanyang kartel. Hindi kasi nakabatay ang mga kartel sa iisang tao lang, meron silang network. Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan tuloy ng power vacuum. Kung may isa na mabilis na makapagko-consolidate ng kapangyarihan, tiyak na mabubuhay ang grupo. Pero kung wala, malamang na mahahati ito sa maraming armadong faksyon. At batay sa kasaysayan, alam na natin ang mga susunod na kabanata. Mas maraming turf wars, mas maraming karahasan sa publiko, at mas marami pang destabilisasyon.
Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.